Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. So tingnan natin kung kanino tong mapipick up nating energy. So be open-minded ha, hindi halos lahat makaresonate. Thank you nga po pala sa mga nagsusubscribe, sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Give it a message for collective. Kaninong energy to? Give it a message for collective. Kaninong energy to? So dito no, meron ako nakikitang Aries, Leo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, and Pisces. So meron ding Devil dito Capricorn energy, Pisces energy, meron din. Taurus, Virgo, Gemini, Libra, and Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, and Pisces. So dito no, halos lahat naman nandito. Okay? So start na tayo. So dito no, mukhang lumabas si Ace of Cups reverse and si Two of Wands reverse. Para silang naka-reverse. Kumbaga, meron lang nakikita ditong tao na merong emotional blockage siya. Okay? So, hindi niya ba kayang express ng buo yung totoo niyang nararamdaman, ano? Siya kasi yung klase ng tao na may lungkot or pagmamahal na may pagpipigil dito. Para bang may pagsisisi rin tong tao na to dito sa Ace of Cups reverse. Nagsisisi siya kasi hindi niya kayang ipahayag yung kanyang feelings dun sa person niya or dun sa taong involved sa kanya rito, no? May pagkalito tong tao na to. Para bang nalilito siya kung alin bang direksyon yung tatahakin niya dito. So, lumalabas hindi niya alam kung paano ang mag-move on dito, okay? Itong person or itong taong ito, no, kung meron ka mang person dito, kung meron kayong sitwasyon dito na no contact ka, no, kasi lumalabas no contact pa rin to. Yung bang klase ng nag-iisip tong tao na to kung mag-move on na ba siya or babalik siya or maghihintay siya. Andun siya sa ganong paninimbang. Para siyang yung klase ng tao na may takot siya sa susunod niyang hakbang na gagawin. Kasi dito, no, pinipilit niyang kumawala sa mga unhealthy attachment, like obsession, guilt, mga toxic pattern, or mga toxic behavior. So, ibig sabihin, hindi pa totally wala ang attachment doon, pero sinusubukan niyang kontrolin yon. Kung meron kang person dito na may addiction, bisyo, sinusubukan niya naman pakawalan to. Okay? Excuse me. So, matagal siyang na-stuck sa isang sitwasyon or sa isipin. Para bang ayaw ng tao na to na manatili sa waiting mode dito sa The High Priestess reverse. Pero hirap siyang bumitaw mentally Kaya pagdating sa Ace of Pentacles, nakikitaan ko dito, merong emotional chaos dito. Gusto niyang ayusin yung buhay niya. Yung iniisip niya yung stability bago yung bagong simula. Ganon. Kung may chance pa na maibabalik, kumbaga, itong taong ito, gusto niya munang ayusin yung sarili niya dito. Pero itong tao na to, pagdating sa'yo, soft siya. May soft siya sa'yo. I mean, sa para bang, yung klase ng may malambot siyang puso sa'yo. Ganon. Kasi dito, meron siyang gustong sabihin sa'yo
Meron siyang gustong i-open o emotional, pero maaaring takot siyang maging yung takot siya sa magiging response mo. Pero gusto niya mag-open sa'yo, gusto niyang mag-topic sa'yo, or puwede ring gusto niyang ipahayag yung kanyang nararamdaman sa loobin. Parang meron ditong nagtutulak sa kanya na magtapat. Kasi dito ano, lumalabas dito na, alam mo yun, merong malaking realization na tumatatak sa taong ito. Kasi nakikita ka niya ngayon na marami siyang mga pagkakamali na ginawa na kung saan yung consequences ng action niya, nadadama na niya. Okay, alam mo yun? So, kung ano man yung halaga mo sa buhay ng tao na to, nakikitaan ko dito, very important ka. Malakas yung nostalgia dito yung memories, yung mga nakaraan, ganyan, balik-tanaw. Madalas ka niyang maalala. Hindi lang memories pati kung paano mo siya pinagaan noon emotionally, ganun. Kung paano mo siya, kasi yung iba sa inyo pwedeng ikaw yung klase ng tao na very supportive sa kanya, kahit emotional tong tao na to, nagbibigay ka ng lakas ng loob sa kanya, mga ganun. Yun yung namimiss ng taong ito. Yung pagiging emotional mo sa kanya. So, lumalabas din dito, no? Meron siyang totoong pagsisisi dito, okay? May part sa kanya na nakatingin pa rin sa nawala kaysa kung ano yung meron ngayon, okay? Para bang kahit meron mga dumarating sa kanyang pagbabago, nakatuon pa rin tong tao na to sa nawala sa kanya. Kaya dito ako makikita mo, parang binubuo niya yung basag na baso. Kaya lang kahit buuin, warak na alam mo yon. So, lumalabas alam niyang naging unbalance yung connection ninyo. Aware siya doon. Pero guilt siya dahil hindi niya naibigay yung tamang effort, yung oras, or emotional support sa'yo dito. Kaya pagdating dito sa 9 of Swords, unti-unti niyang sinusubukan i-heal yung anxiety niya dito, yung overthinking niya dito. Pero ibig sabihin din ito, matagal siyang mentally stressed bago makarating dito. Alam niyang harapin ang buong katotohanan dito. Nagkaroon to ng total collapse dito sa connection niyo. Meron siyang resistant dito ng pagbabago or pagkawala. Pero pagod na to emotionally. Hindi lang niya pinapakita. Pwedeng drain na siya sa kakapigil, kakaisip, kakapretend na okay siya. So, lumabas ulit itong si The Hangman reverse dito. Para bang napakalakas ng message na to. Yung spread mo kasi, stuck pa rin siya internally dito kahit gusto niyang umusad. Meron kasing unfinished emotional processing dito. Kaya pagdating sa The Star, naka-reverse din. Nawawalan siya minsan ng hope or tiwala na maayos ang sitwasyon. Pwede ring mababa yung confidence niya ngayon kaysa sa ipinapakita niya online. So, sa 3 of Wands upright, kahit ganun, may part sa kanya na umaasa pa rin sa future. Possibilities, ganyan. Hindi pa siya totally, yung hindi pa niya yung hindi pa niya totally sinasarado yung isip niya tungkol sa connection ninyo or maging sa future communication nyo. Para bang umaasa pa rin siya dito na yung klase na balang araw, magiging maayos din ang lahat, balang araw, mag-uusap din kami, mga ganun. Kasi itong person mo dito talaga nagkaroon siya ng emotional pain, nagsisi siya,
Hindi siya totally healed or detached dito, no? Para bang marami siyang tinagong feelings, okay? Hindi niya na ipahayag, marami siyang saloobin, ganun. At kahit pilit siyang umaandar forward, ano, may bahagi sa kanya na nakatingin pa rin sa'yo, okay? Or nakatingin pa sa nakaraan ninyo. Kumbaga, ang hirap mong bitawan, ganun. So, ano bang ginawa mo dito, no? Para bang ang hirap kang pakawalan. Pwedeng iniisip ng tao na to na bihira yung tulad mo. So, nakita ko yung 11-11. Bihira yung tulad mo. Kaya itong taong ito, hirap siyang makamoving forward sa'yo. Kahit pinapakita niya sa social media na okay siya, ganyan. Pero pag nag-iisa na to, hindi siya makalimot dito. Ayun, ito lang nakikita ko. Ayan, magaling lang to mag-pretend ha, pero once na nag-iisa to, ayan, tumatakbo yung isip niya sa'yo. Yun lang. Thank you for watching. Love and peace.